Okay, magandang gabi sa inyong lahat mula Luzon, Visayas, Mindanao at buong Metro Manila. Ngayon ay ang ating unang episode at sa ating usapang gobyerno. So, 111 days na lang, mag-e-eleksyon na para sa papalapit na May 12, 2025 election. Kayo ba'y may napili ng mga senador o mga ibobotong congressman, party list, mayor, governor, vice mayor, vice governor, konsehal, board member para sa mga tagalalawigan? Hayaan po ninyong matulungan namin kayo. Matulungan ko kayo sa pagpili at pagbusisi na rin sa mga kandidato hanggang sa pagpapatuloy ng ating mga programa. Ng ating programa ito ay patuloy nating bubusisiin ang mga kwalifikasyon, katangian, pagkatao ng ilang mga kandidato o kung kaya natin, buong mga kandidato, lalo tigit sa pagkasenador. Sapagkat napakahalaga po ng posisyon ng pagkasenador. Sa totoo lang, ang Senado po ay binubuo ng 24 na kasapi at ang 12 dito ay hinahalal kada 3 taon. Kaya naman itong papalapit na 2025 election, dapat naging mabusisi, masuri at higit sa lahat maingat tayo sa pagboto ng ating 12 senador. Ang katangian po kasi na sinasabi o kwalifikasyon sinasabi ng batas ayon sa Article 6, Section 3 ng 1987 Constitution, dapat ang sinumang kakandidatong senador o sinumang magiging senador ay dapat natural born Filipino citizen, residente ng Pilipinas ng humigit kumulang 2 taon bago ang eleksyon, botanteng rehistrado ng Pilipinas at higit sa lahat, marunong bumasa at sumulat. Sa edad naman, 35 years old bago o during the election. So, ito lang po napakasimpleng kwalifikasyon ng pagiging isang senador. Kaya naman, minarapat po natin, ito nyo naman yung ating t-shirt, okay, medyo pakibaba mo, ayan, baba mo konti, ayan, usapang gobyerno po, yung ating t-shirt, so, minarapat po nating busisiin, talakayin, ano ba ang kahalagahan ng isang senador? Ang senador po ay gumagawa ng batas. Yan po ang kanyang trabaho talaga. Gumagawa ng batas. Ito po ang mga privilege speech, committee hearing, public hearing na ginagawa nila. Lahat po yan ay may patungkol sa paggawa ng mga batas. Sapagkat sila po ay binigyan ng mandato ng batas na magkandak o magsagawa ng mga pampublikong pagdinig para na sa gayon makatulong ito sa paggawa nila ng batas. Simple lamang po ang trabaho ng senador. Pero kailangan po marunong, may alam, nakakaunawa at higit sa lahat, may isip, may utak, may damdamin. Yan po ang mga dapat nating tandaan sa pagboto ng mga senador. Hindi naman sinasabi na dapat maging abogado ka. Yung nakakaintindi ka ng batas, nakakaunawa ka ng batas, alam mo ang batas, marunong kang bumasa at sumulat. At para na sa gayon, kung ikaw ay gagawa o magpapasa o magpapanukala ng mga batas, yung mga kapaki-pakinabang naman ng mga batas ang iyong gagawin. Yan po marahil ang sinasabi ng ating saligang batas. Pero, dapat bang maghalal tayo ng mga senador sa base sa kanilang mga katangian na sila ay sikat, sila ay kilala, sila ay mayaman, sila ay may naghaharing pangalan? Marahil ho dapat ang pagboto natin o pagpili natin ng senador, piliin po natin yung kandidatong unang-una may taglay na katangian para sa good governance. At higit sa lahat, isang fiscalizer, isang kandidatong naglalayon na magkaroon ng sustainable food security. At may patutunguhan ang kanyang advokasya patungkol sa kalusugan at edukasyon. Hindi po tayo dapat bumoto ng mga senador na dahil siya'y natulong lang. Lahat halos ng mga senador natulong yan. Yung iba hindi nagpapamedya. Yung iba talagang sinadyang ayaw magpakita at magpakilala, ayaw magpabanggit. Pero lahat yan natulong pag nilapitan. Pero ang akin lang, sana wag nating maging basihan yung tumutulong siya. Maging basihan sana natin sa pagboto yung number 1,
siya ho ay aktibo kung incumbent ang ating muling iboboto. Aktibo to sa pakikipaglaban ng karapatan natin. Nagbabantay ng pera natin. At number 2, may paninindigan nito para sa mabuting pamamahala. At number ano na ba? Number 1 sa isip niya na siya ay para sa Pilipinas. Ang mga usapin po patungkol sa West Philippine Sea, dapat po alamin natin yan sa mga kandidatong senador. Ano bang katayuan? Ano bang tindig nila sa West Philippine Sea? Ano bang tindig nila sa korupsyon? Ano bang tindig nila sa hindi makatao at irresponsableng paglustay o paggasta ng kaban ng taong bayan? Ano ba ang kanilang posisyon para sa pananalapi ng Pilipinas? Ano ba ang kanilang posisyon para sa mga usaping may kinalaman sa moral at pagbabantay ng karapatang pantao? Yan po ang mga dapat natin hinahanap. Hindi yung kilala lang kasi talagang laging nalabas sa TV. Kilala dahil sikat. Isang tabi po muna natin yan. Hinihiling po natin na sana'y buksan po ng taong bayan ang kanilang kaisipan na ang pagpili po ng isang senador ay hindi basta-basta. Sapagkat 12 po yan. Pagka ho naparami ang pagpili natin ng mga hindi katanggap-tanggap na kandidato sa pagkasenador, paano na lang po ang paggagawa ng batas? Ang batas po ay pinapasa at pinatalakay, pinagtatalunan, pinagdedebatihan at higit sa lahat, yan po ay pinag-uusapan sa bicameral conference, sa BICAM. Pagka ang isang batas ay gawa na mula sa Senado, ibababa naman po yan, pababa sa House of the Representatives. Ganon din po sa House of the Representatives. Ang namang mga batas na nakapasa sa kanila, ibataas o ibibigay sa Senado para talakayin. At pagsasamahin ho ang kanilang mga tinatawag na amendments para ho ma-final yon at maging isang ganap na batas. Tsaka naman, idadalhin sa Malacanang para pirmahan ng Presidente. So, napaka-sensitibo po ng trabaho ng isang senador. Kaya dapat ho, marapat ho, na ang ating pong ilagay dyan ay yung may nalalaman. Sapagkat kung magiging basihan lang natin ay sila'y sikat, sila'y tanyag, mababaliwala ho yung may mga tunay na kwalifikasyon, tunay na may mga pagkatao, tunay na may mga sinasabi, at tunay at karapat-dapat na maging senador. Napakadami po nila. Sa 66 ho, na kumakandidato na senador, lahat ho yan qualified, alinsunod ho sa sinabi ng Saligang Batas. Lahat ho yan qualified. Pero, usigin ho at suriin ho dapat ng taong bayan kung sino sa 66 na ito ang nararapat maging 12. Nararapat na maging 12 senador para sa 2025. Yung ibang mga senador ho kasi tumatakbo dyan, may mga bahid na ng korupsyon. Hindi ko na muna babanggitin. Muna, pero magkakaroon tayo ng panahon para banggitin. May mga bahid ho yan ng mga paglabag sa karapatang pantao at pag-aabuso sa kanilang kapangyarihan. Sana lang mabigyan tayo ng pagkakataong makadao pang palad natin itong 66 na senador na ito, na kandidatong senador na ito Para nang sa ganun makakatulong ko kayo, makatulong ako sa inyo pala sa pagpili kung sino yung 12 nararapat maging senador na ating iboboto. Kaya wag ko kayong mag-alala at makikipag-open communication ako sa kanila para nang sa ganun makilala natin sila ng totoo at maitanong natin sa kanila ang mga katanungan ng taong bayan. Number 1, ano ang stand nila? Tulad na nabanggit ko nung una, sa intelligence fund o wasto at tamang paggasta ng salapi ng bayan. Number 2, ano ang stance nila o ang kanilang paninindigan patungkol sa tinatawag na food security issues. Number 3, ano ba ang kanilang stand sa same-sex marriage? Number 4, ano ba ang kanilang katayuan sa West Philippine Sea? At number 5, na dapat ay number 1 kung binanggit, ano ba ang kanilang masasabi o kanilang katayuan sa good governance? Sa 5 aspeto na yan, na 5 katanungan na yan,
Pasusuri natin kung sino karapat-dapat maging senador. Bakit hindi ko natalakay ang edukasyon? Hindi ko na binanggit ang tungkol sa edukasyon, kalusugan at infrastructure, livelihood. Kasi yung mga yan naman ay priority na ng gobyerno. Pero itong 5 katanungan natin ay dapat nating maitanong sa mga kandidato na marapat dapat nilang sagutin sapagkat sila ay uusigin sa May 12. Bago man lang natin sila maisama sa pagpipilian at maiboto, papakinggan natin ang kanilang stand o kanilang katatayuan o paninindigan sa mga issue na ito, sa 5 issue na ito. Ano ho? So, hindi na po ako magtatagal sa ating palatuntunan dito sa ating usapang gobyerno. In-upload ko na lang, follow po ninyo ako sa YouTube, sa TikTok, Instagram, sa Thread at sa Facebook. Hanggang sa muli para sa ating episode 2, season 1, ito po ang inyong kaibigan at lagi po ninyong kaibigan sa anumang oras, ang inyong kapatid at higit sa lahat, ang inyong kausapang gobyerno, Christian Grabador. Magandang gabi po sa inyong lahat.